Good morning po sa lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay ang tunay na kalayaan. Ang tunay na kalayaan. Ayon po sa aking panalisik, noong daw una, ang mga tayo naniniwala na hindi raw mapalitan ng mga kotse, ang mga kabayo sa transportasyon. Dahil sa mga aksidente at uri ng mga kalsada. Ang maunang kotse po ay hindi din maasahan at maingay at mahirap makontrol. Ngunit po lumaon, nagtagumpay ang mga kotse sa mga kabayo. Ito ating po nakikita ngayon. Dahil nagkaroon ng mga batas, trapiko, mga signals at sistemang pangkalsada. At naging mas ligtas at maasahan ang mga kotse. Ngayon, mali po ihambing ang pangyari ito sa ating kalayaan bilang mga Kristiyano. Bilang mga pinatawad na at inaring ganap, malaya po tayo sa parusa ng kasalanan. Bilang pinahanan ng Espiritu, bilang mga pinanak na muli, at may bagong pagkatao, tayo malaya na rin sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit po, ang makalayaan bang ito ay lisensya para mamuhay tayo ng walang ingat, mamuhay sa kasalanan, na para mga reckless driver sa ating buhay? Tulad po ng kotse, dapat itong sumunod sa batas trapiko ng buhay. Ang sistemang pangkalsada o wastong pumuhay. Ganun mo dapat ang ating buhay. Ay nga sa Galatia 5:13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Pwede maglingkod kayo sa isa-isa sa diwa ng pag-ibig. Ano ba sa 1 Pedro 2:16? Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Huwag ninyong gawing panakip sa paggawa ng masama ang kalayaang ito, saba't mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Kaya man ito nga po ang tunay na kalayaan ng Kristiyano. Ito po ang kalayaang magmahal at maglingkod sa iba bilang mga alipin ng ating Diyos. Maraming salamat po.